Breaking news mga kababayan, nako po, Senador Marcoleta, may matinding pasabog. ICI patay na, amoy morgue na, amoy Malacanang na. Ito yung mga patanong mga kababayan eh. Bakit kaya nag-resign itong si Babe Singson? Mike Defensor, may malaking revelasyon na ikagugulat ng Malacanang. Nako, ito po ang sabay-sabay nating panoorin mga kababayan. Tapos ito pang isa trust rating ni BP Sara ay talagang umarangkada. BBM, nalubog sa baha. Ang trust rating, tila hindi na makaangat-angat ito mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin ang revelasyon ni Mike Defensor Santiago or Mike Defensor. Mga kababayan, panoorin po natin. So wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila gagawin daw nilang transparent. Tingin ko huli na. O yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Una sa lahat, wala akong alam sa ICI. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa lang investigasyon. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na gagawin tungkol dito, may referral na gagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon, sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Tingin ko, huli na. O, yan, si Babe Singson. I trust only. Nako po, mga kababayan, napakatindi kasi ng mga issue na ito. Tila hindi kinaya ni Babe Singson ang anomalya. Ano kaya ang matinding dahilan, mga kababayan, bakit ito nagbitiw? At tila sinabi niya po, hindi niya na kayang ipagtanggol, hindi niya na kayang maging washing machine. Hindi na kayang pagtakpan ang baho ng Malacanang. Kasi parang ang ICI po ay nagiging tapunan ng basura. Na instead na Malacanang yung sasalo, ICI po yung nabubugbog. So parang lumalabas dito mga kababayan, hindi na kayang pagtakpan ni Babes Singson na isang opisyal po ng ICI. Nakita nyo naman mga kababayan, Sarsuela. Di ba totoo sinasabi ni ni Mike Defensor Santiago dito Gagawing transparent ang pag-iimbestiga. Abay naka mga kababayan. Hindi din. Huli na. Di ba yung Blue Ribbon Committee, ginawa ding Sarsuela ni Tito Soto at Pampilo Lacson, ginawang bulagaan. So ICI naman ang naging bulagaan ngayon. Nako po. Tuloy pa natin. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual.
na nagiging hearing nila? Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako naniniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ay, anong nangyari? Anong tinanong nila? Anong lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin ba't hindi tinanong to? Mali. O yan mga kababayan, bakit hindi? ICI is now dead. Naku po, patay na patay na. Mukhang patay na sa morgue. Anong sabi ng mga komento? Wala na, sa buwatan na lang sila, kawawa ang bansa natin. Meron nakikita mga mukha ng mga kawatan sa gobyerno. Marami yan sila, mahirap bilangin. Tama, dapat transparency. ICI, sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan. Wala nang mangyayari dyan sa flood control iskandal. Kontrolado ng bangag lahat ng gobyerno or government agency. Tinapalan ng nakaw galing flood control. Nako, mga kababayan, matindi po ito. Ata yung tanong dito, ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Cotesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Eh lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. Wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI at wala akong nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang wala na eh. Tumaob na kaagad eh. Himinto agad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, hindi rin nangyari. Yung hearings na ginagawa sa korte or sa ombudsman or sa Supreme Court, yan or any other court, option nila yan to open the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, legal to eh. Kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas mahalaga dito, Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico, na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung ilang bilyon. Kung maririnig mo, Admar, no, sabi niya doon nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang. Hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Traigib, Ulaybar, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta kay Secretary Pangandaman at saka kay E.S. Bersamin. Solve na solve! Sa laki at sarap! Sulit! Sa mga... Ayan, nakita niyo naman si Ping Lacson nag-abogado agad kay BBM na absuelto. Sabi niya, ops, walang kinalaman si BBM dyan. Di ba mga kababayan, hindi siya yung ano dyan. Kaya absuelto na siya. Ay, nako. Tapos ICI, napupulaan pa ngayon na tila hawak din ng Malacanang ito. Matindi, no? Tuloy ba natin? Yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang taong bayan nung kinorek. Sabi ni Saldico, mali yan. Hindi 26 hindi 26 billion yan, kung hindi 52 billion ang pondong yan galing
sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya ang nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na ay, yung binanggit na dineliver na ni Yusek Bernadotte. Sinabi niya hindi 26 yan, 52 billion yan. So dyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang korupsyon na inilabas ni Saldico. Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano bang totoo, saan napunta ng pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at Jade, may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita kung paano naidikit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Trigib, si Adrian, si E.S. Bersamin, at saka si Secretary Pangandaman? Tatagdagan ko pa. Nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? 90 po kami. May inibestigahan ba ang ICI tungkol doon na nag-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez? 90 yun. Ang Blue Ribbon Committee ba, pinatawag yung mga taong yon? May dalawang tao na critical sa investigasyong to. Si Mark Teksay at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay Henry Alcantara na isang district engineer at kay Saldico na binanggit din na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. At sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez, ang binanggit ni Saldico, at kasama na nag-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. May listahan yung dalawang taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tiningnan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera. At ito ang magkokonekta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo po, Kong Mike, kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldico at ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Wag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Saldico. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Saldico. Nakikita nyo mga kababayan. Ayaw talaga nilang madikit dun sa puno. Ngayon, puro sapsap dilis yung kanilang mga inuhuli. Nakikita nyo naman. Si Sergeant Gutesa, pinatahimik o hindi na makita. Balita ay tinago na. Si Mike Defensor na ang nagsabi, former lawmaker. Marami po itong alam mga kababayan. Siya mismo yung nagdala kay Gutesa, kay Marcoleta. Matindi Talagang ayaw nilang mahuli ang mastermind dito. Kaya ako, iniintay ko na lang si Mark Teksay. Asa na yan? Si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema, pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Ngayon lang naman kasi nakita ng taong bayan ang malawakang korupsyon. Ngayon lang ang naranasan. Paano ba ito lumabas? Nung nagbabaha, nagre-reklamo yung mga tao, grabe yung baha. At nung makita, puro mga ghost, flood control projects. Diba? Kaya napilitan yung Pangulo magsalita. Ngayon, nung magsalita siya, ang hindi niya nakita, babalik pala sa kanya itong mga isyong to. Nalanggaling pala sa kanya. Alam mo dati, Admar, Jane, yung sinasabi ko nga sabihin, corruption di lang naman ngayon, totoo. Noon kasi,
may mga contractors na nandyan na rin ngayon, kasama na rin ngayon na niimbestigan, na pakurot-kurot sila. Naku, makakakuha sila ng ganitong project, makakuha ng ganito. Sa ibang departamento, may mga sinasabing supplier o contractors na nandyan na, pakurot-kurot sila. Pero ngayon lang yung organized. Inorganize na yung buong budget na talagang inayos nila. Ngayon pa nga, sinasabi ngayon ni Congressman Libiste, meron naman daw nakatago na budget. Malawakan ang nangyayari. Ang ibig sabihin, from the Committee on Appropriations na ginagawa ng chairman, inaayos nila to, aprubahan sa Senado, tapos ibubuo nila yung BICAM. Doon isisingit yung malakihang pondohan. At doon na naman sila Tindi. magkakaroon ng galawan at sinasabing Grabe sila. yung mga kotong na 25%, narinig natin yan sunod-sunod. Kailan naman nangyari yung ganyang kalaki at ganyang kalalaking pondo na narinig natin? Si Pangulong Estrada nung kinasuhan, the total amount that was filed against former President Estrada was 4 billion. Meron sinasabi silang Weteng Fund, may Muslim Youth Foundation Fund, pero yung direct na naging participation na sa government funds was the tobacco excise tax. Yun ay umabot ng mga 140 million pesos. Dito na-convict ang Pangulong Estrada. Noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang final sa kanyang kaso was the PCSO Intelligence Fund. Hindi niya pondo ng PCSO. Nakita doon na may nakasulat siya na handwritten na doon sa paggamit nila ng intelligence fund. Ikinaso kay Pangulong Gloria yun. 366 million. Yun ay na-dismiss, na-acquit ang Pangulong GMA sa kasong yun. Dito, district engineer pa lang, billion-billion na. Paano na bang ikukumpara yun? Biruin mo yung nakita nating pera. Nung magsoli nga ng pera, ito yung pondong pinag-usapan natin kay ERAP, yun na yung pondo ng gobyerno, 130. Yung ito ng 360, pondo na ito ng gobyerno. Dito pa lang kay district engineer yung pondo ng gobyerno, bilyon. Nung magsoli, 100 milyon, district engineer. Naku naman. So iba talaga to, itong malawakang issue ng korupsyon at organisado. Pinamumunuan ng ating Pangulo, kasama si Speaker Martin Romualdez at kasama itong si Chairman Saldico. Ayan, mga kababayan, naku, napakatinding pangyayari ito. Napakasakit sa dibdib, mga kababayan. Nagsalita na si Rogelio Singson. Lahat ng sangay ng gobyerno, sangkot daw silang lahat. Naku po, mga kababayan. Napakatindi nito. Rogelio Singson, personal na nagpaliwanag sa dahilan. Naku po. Tinuldukan ang mga pagdududa. Ayan po, mga kababayan. Kayo na po ang humusga. Napakasakit po sa dibdib ng ganito, mga kababayan, na panibagong korupsyon na naman ang niluluto. Isipin nyo, kaya pala yung budget ng 2026, minamadali. Sabi na Auntie Claire, madaliin nyo. Hindi pwede ang makupad. Gusto ng Pangulong mabilis. Kailangan ng pirmahan. Mga kababayan, kaya hinahinala ito. Napakasakit, Kuya Eddie, ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya mga kababayan, mag-comment po kayo nung masasabi nyo dito. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po ng marami.